Online Pocketbook. Sadyang pasaway lang talaga sina Russell at Vito. Sabay pa silang gumawa ng kalokohan, kaya sobrang naiinis ako sa kanilang dalawa ngayong araw. Gising na ba si George? Tanong ko kay Honey. Mabilis na sumagot naman ang kaibigan ko na tumango pa sa harap ko. Oo, nasa loob ng CR, naliligo nang lumabas ako. Ang mabuti pa ay tawagin mo na siya, para kumain ng bumuti ang pakiramdam niya. Sabi ko kay Honey. Nang umalis ang kaibigan ko ay tumayo na rin ako para puntahan si Carla sa silid niya. Gusto kong bago matapos ang araw na ito ay makausap ko silang dalawa ni George at maayos namin ang problema. Agad na binati ako ng ilan sa mga nakasalubong kong kasambahay namin dito sa bahay. Maging si Melanie ay tinanong ako kung may ipag-uutos ako sa kanya nang makita niya akong naglalakad papuntang kusina, kung saan katabi ang silid na tinutuluyan ni Carla. Marahang kumatok ako. Gising na pala si Carla na siyang nagbukas sa akin ng pintuan. Hindi na ako pumasok sa loob at agad na kinamusta ko ang lagay niya. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon, Carla? Formal na tanong ko. Mas mabuti na po ngayon, Ma'am Beatrix. Mahina at paus pa ang tinig na sagot ni Carla. Mabuti kung ganun. Kumain ka muna. Kapag okay ka na, mag-uusap tayo, kasama si George mamaya. Nakita ko ang gulat at naguguluhang ekspresyon sa mukha ng babaeng kaharap ko nang marinig niya ang sinabi ko. Namumula ang magkabilang pisngi na nag-iwas ng tingin sa akin si Carla. Ramdam ko na nahihiya siya sa akin dahil sa nangyari, pero hindi ko naman siya masisisi. Napalunok na yumoko si Carla at mahinang sumagot. Sige po, Ma'am Beatrix. Matapos na makausap ko si Carla ay nagpaalam ako sa kanya. Pinuntahan ko rin si George sa guest room at ganun rin ang sinabi ko sa kanya. Mas mabuti ngayon pa lang ay maging maayos na ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Pakiramdam ko kasi ay may pananagutan ako sa nangyari. Dahil asawa ko ang punot dulo at siyang mastermind kung bakit nalasing silang dalawa, tapos nauwi sa mainit na tagpo. Nasa sofa nakaupo si Roswell nang datnan ko dito sa loob ng silid, kaharap ang laptop niya. Agad nang umiti sa akin ang asawa ko nang makita niya akong pumasok, pero nakasimangot na inirapan ko siya. Alam ko naman kasi na nagdahilan lamang siya kanina, para tigilan ko ang pagtatanong sa kanya. Mukhang okay naman si Russell at walang bakas na inaantok nga siya. May problema ba, baby? Tanong ni Russell nang makita niya na nakatingin ako ng masama sa kanya. Nagtatanong ka pa, alam mo kung bakit hanggang ngayon, mainit ang ulo ko, Russell. Pikan na sagot ko. I am sorry, baby, nakangiti at malambing na sagot ng asawa ko. I know you are mad, lalo na sa nangyari kay Vito, pero maniwala ka, hindi ko intensyon yun. Hindi ko alam na nakainom din pala siya ng alak na binigay ko kay George. Paliwanag ni Russell. Ang careless mo, Russell. Pasalamat ka at hindi uminom sina Alona kagabi at walang masamang nangyari sa kanila, dahil sinasabi ko sa iyo, talagang mananagot ka sa akin kung pati sila ay napahamak dahil sa kagagawan mo. Nagpupuyos ang kalooban ko dahil sa nangyari. Hindi na naman ako nakapagtimpi at nakapagsalita na naman ako kay Russell. Alam niyang pagdating sa mga kapatid ko ay mabilis akong magalit. Nag-alala kasi ako, lalo na kapag ganitong may nangyaring hindi maganda, dahil lamang naging careless sila. Sa murang edad ng kapatid ko ay hindi biro ang makulong ng dahil sa may babaeng nagalaw si Vito. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pagitan nilang dalawa kagabi at kung bakit pinakulong siya ng mga magulang ng babaeng iyon. Ang nakakainis pa, hindi ko alam na may girlfriend na si Vito dahil bata pa siya. Recently, nagiging malihim na sa akin ang kapatid ko at hindi ko nagustuhan ang ganito. Sobrang na-stress talaga ako sa ginawa nilang kalokohan ni Russell. Tapos bigla na lang ay nalaman kong napahamak at nakulong pa pala si Vito nang dahil sa katigasan ng ulo nilang dalawa. Tahimik na nakaupo ako, katabi si Russell dito sa library at hinihintay na dumating sina Carla at George. Pinatawag ko silang dalawa,
Dahil gusto ko silang kausapin kung ano ang plano nila, ngayong may nangyari sa kanilang dalawa at posibleng mabuntis ni George si Carla dahil sigurado akong hindi sila gumamit ng kahit anong protection kagabi. Napalingon ako sa pintuan ng makarinig ako ng mahinang katok. May pinindot na button si Russell sa tabi niya at hindi nagtagal, bumukas ang pintuan at pumasok si Carla. Pinaupo ko siya kaharap namin ni Russell. Alam kong hindi komportable si Carla ngayon, dahil ramdam ko ang awkwardness sa kilos niya habang nakaupo kaharap namin. Hindi nagtagal, dumating rin si George. Tahimik na umupo rin siya sa pang-isahang sofa at pagkatapos ay napabuntong hininga. Handa na ba kayong dalawa na magpakasal? Bigla ay tanong ni Russell sa mga kaharap namin, bagay na ikinagulat naming lahat. Nanlalaki ang mga mata na napatingin sa kanya si George, habang si Carla naman ay awang ang bibig na nagpalipat-lipat ang tingin sa amin ng asawa ko. Alam kong ito ang gustong mangyari ni Russell, pero hindi ko akalain na basta na lang niya sasabihin. Sir, may boyfriend po ako at gusto rin naming magpakasal, naluluhang sagot ni Carla. Nagtaas ng kilay ang asawa ko at sumandal ang likod at ulo sa sofa. Hindi ko maisip na mangyayari pa yon, Carla, kibat balikat na sagot ni Russell. Narinig kong sumagot pa si Carla at nagpunas ng tumulong luha sa pisngi. Hindi ko po gusto ang nangyari kagabi, Sir Russell. Hindi ko po sinadyang gawin iyon. Ayos lang kahit hindi niya panagutan. Hindi naman po ako maghahabol. Katahimikan ang sumunod na namagitan sa aming lahat. Tahimik na nakikiramdam ako at nakikinig, dahil gusto ko munang marinig kung ano ang saloobin nila. Paano kung mabuntis ka, Carla? Mahinahon na tanong ko. Yumuko ang babaeng kaharap ko. Hindi po siguro mangyayari yan, Ma'am Beatrix, isang gabi lang naman po iyon. Napailing na lang ako at bumaling ang tingin ko sa kaibigan ko. Anong plano mo, George? Tanong ko sa kanya. Alam mong hindi ako handang magkaroon ng asawa for real, Bea. Napailing ang ulo na sagot ni George, na ngayon lang nagsalita. Alam ko naman iyon, kaya lang, nandito na ito. May nangyari sa inyo ni Carla at posibleng mabuntis mo siya, mahinahon na paliwanag ko. Kung magpapakasal kayong dalawa, pareho kayong makikinabang, sabi ni Russell na muling nagsalita. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, dahil obviously, nang dahil sa kanya, kaya nangyari ang kaguluhang ito. May kinuhang envelope mula sa likurang bulsa ng jeans na suot niya si Russell. Hindi ko alam kung saan ito galing, at kung ano ang laman, dahil ngayon ko lang din ito nakita. Heto, tignan nyo ito, inilapag ni Russell sa harap ni George at Carla ang dalawang envelope. Curious rin ako kung ano ang laman nito. Kaya hinintay kong buksan ng dalawa ang bawat envelope. Napasulyap ako sa asawa ko. Relax lang siya. Wala akong nakikitang kahit anong pag-aalala sa ekspresyon ng mukha niya, gayong may ginawa siyang kasalanan sa dalawa. Malakas na hagulhol ni Carla ang sumunod na narinig ko. Napatingin rin ako kay George. Nakakuyom ang kamao ng kaibigan ko habang mahigpit na hawak ang papel na laman ng envelope na binigay sa kanya ni Russell. Curious ako sa kung ano ang nakasulat doon o kung ano ang laman. Dahil nakikita ko ang kakaibang reaksyon mula sa 2 taong pinagmasdan ko. Now tell me, gusto mo pa bang pakasalan ang boyfriend mo, Carla? Seryoso at formal ang ekspresyon ng mukha na tanong ni Russell. Tumutulo ang luha na mabilis umiling si Carla bilang sagot. Hindi siya nagsalita, dahil mukhang tinatalo siya ng matinding sama ng loob na nararamdaman ngayon. Bumaling ang tingin ni Russell sa kaibigan ko at tinanong, "How about you, George? Tell me, what are you going to do now?" Napatingin ako kay George. Mukhang nag-iisip rin siya, kaya hindi agad sumagot. Hindi nagtagal, bumaling ang kaibigan ko sa umiyak na babaeng katabi niya at nagtanong, "Gusto mo bang magpakasal sa akin, Carla?" Nagulat ako sa narinig kong tanong ni George kay Carla. Nakapagpas siya na ba siyang magpakasal silang dalawa? May magagawa ka ba kung ayaw ko? Napasigok na sagot naman ni Carla. Bahala ka.
Hindi kita pipilitin, seryosong sagot ni George. Nag-aakusa ang mga mata na tumingin ako kay Russell. Sa tingin ko, bukod sa kalokohang ginawa niya ay mukhang ginamitan na naman niya ng pera at koneksyon niya ang sitwasyon ngayon, para pumayag ang dalawa na magpakasal sila at matapos ang problemang ginawa niya. Anong ginawa mo, Russell? Mahina, pero mariin na tanong ko sa asawa ko. Pinakita ko lang sa kanila ang totoo, baby, relax na sagot ni Russell. Curious ako sa kung ano ang laman ng envelope na binigay ng asawa ko. Kaya sinabi ko kay Carla na ibigay sa akin ang ilang piraso ng papel na hawak niya. Isa-isang tiningnan ko ang mga ito. Larawan ng isang lalaking may kasamang iba't ibang babae. Mga stolen shot ito na kuha sa labas ng isang establishment, kung saan ay mukhang nagtatrabaho bilang security guard ang lalaking nasa larawan. Sino ito? Tanong ko sa mga kasama ko. Ang manlolokong boyfriend ko po, ma'am, napaiyak na sagot ni Carla. Natigilan ako. Hindi rin ako agad na nakapagsalita, habang nakatitig ang mga mata sa papel at larawang hawak ko dahil nakikita ko kung paano nasasaktan ang babaeng kaharap ko. Ang walang hiyang yan. Ang sabi niya, overtime siya, pero babae pala ang tinatrabaho. Mga lalaki talaga, manloloko. Namumula ang basang mga mata na sabi pa ni Carla. Napailing na lamang ako. Hiniram ko kay George ang papel na hawak niya. Agad naman itong ibinigay sa akin ng kaibigan ko, kaya mabilis na inabot para tingnan kung ano ang binigay sa kanya ni Ross. Documents ito ng isang kumpanya. Hindi ko alam kung kanino, pero may hinala akong connected ito sa pamilya ni George. Pareho kayong may kailangan sa isa't isa. Magagamit ninyo ang bawat isa, kung magpapakasal kayong dalawa, paliwanag ni Russell. Eto ang deal, pwede kayong magpakasal. Mananatili sa ilalim ng isang bubong sa loob ng 6 na buwan. At kapag natapos na ang kontrata ninyong dalawa, pwede kayong maghiwalay. Since may nangyari between the two of you at kapag nabuntis ka, Carla, within that period, ay wala kang magiging problema dahil alam ng pamilya mo na may asawa ka and no one will question kung bakit. Nakuha ko ang point ni Russell. It's a win-win situation nga naman, pero hindi biro ang kasal na gusto niyang mangyari. Isa pa, kailangan mong iligtas ang iyong sarili mula sa galit ng iyong lolo, George. Alam nating pareho kung gaano kasabik at kadesperado ang iyong mga pinsan na sirain ang iyong reputasyon. Nasa kanila yung picture. Tiyak na gagamitin nila iyon para sirain ka. At baka masira nito ang business deal niya at baka mawalan siya ng buhay dahil sa kahihiyan kapag nalaman niya ang tungkol sa iyong sex scandal videos. Pinakinggan ko ang paliwanag ni Russell. Mukhang nag-imbestiga na siya. Kaya marami siyang alam at ngayon ay ginamit sa dalawa, para pumayag na magpakasal at matapos ang problema. Ang galing rin ng utak ni Russell. Alam niyang aawayin ko talaga siya dahil dito, kaya naghanda na pala ang asawa ko, bago kami mag-usap-usap. Kaya pala relax lang siya kanina. Dahil alam niyang may alas siya sa dalawa na pabor sa kanya. Kahit kailan talaga, ang galing mag-manipulate ng asawa ko. Magaling siyang makipaglaro at alam kung paano ipapanalo ang laro. Sige, pumapayag na po ako, Sir Russell. Kapag hindi kami nagkasundo ni George sa loob ng 6 na buwan, maghihiwalay po kami, bigla ay sabi ni Carla. Sa tingin ko ay malaking bagay ang nakita niyang mga larawan ng panloloko sa kanya ng boyfriend niya, kaya biglang pumayag si Carla. Okay. How about you, George? Formal na tanong ng asawa ko sa kaibigan ko. Ayos na ako. Para kay Lolo, payag na rin ako na magpakasal kami ni Carla, seryosong sagot ng kaibigan ko. That's great. Get ready. You two will get married by 6 o'clock today, tila natutuwang sabi ng asawa ko sa mga kaharap namin. Pinagmasdan ko ang dalawang mga kaharap ko. Sa tingin ko ay hindi naman sila napilitan lang, kasi mukha naman silang seryoso ngayon. Ginagap ni Russell ang kamay ko at dinala sa ibabaw ng kanang hita niya pinagsalikop. Everything is settled, baby. You can now rest and relax.
Hindi ko siya kinibo at nanatiling tahimik na nakaupo sa tabi niya. Since tapos na rin naman kaming mag-usap-usap, kaya nagpaalam na sina George at Carla na lalabas na daw silang dalawa. Hinatak ko ang kamay ko, pero mahigpit ang pagkakahawak ni Russell, at hindi niya binitiwan kahit tinitigan ko siya ng masama. Bitawan mo ang kamay ko, Russell, masungit na utos ko. No, makulat na sagot ni Russell. Para tuloy kaming mga bata na naghahatakan ng mga braso at kamay. Ayaw bitawan ni Russell ang palad ko at mas humigpit pa ang pagkakasalikop. Bibitawan mo ba ang kamay ko, Russell, o gusto mong sa labas ka matulog habang buhay? Naiinis na tanong ko sa kanya. Say it in a nice way, baby, then I will let you go, nakangising sagot ng asawa ko. Nangunot ang noo ko at nalukot ang mukha ko. Nakasimangot na inirapan ko si Russell dahil siya pa ang may lakas ng loob na bigyan ako ng kondisyon, gayong siya ang may malaking kasalanan sa akin. Ayaw ko, matigas na sagot ko. Tumaas ang gilid ng lips ng asawa ko at pagkatapos ay nginisihan ako. Mabuti naman, para makasama mo ako ng mas matagal. Tumaas ang kilay ko dahil hindi ko nagustuhan ang nakikita kong ngisi sa mukha ng asawa ko. Mabilis na sinipa ko ang paa ni Russell na hindi nakaiwas sa ginawa ko. Napangiwi siya at mukhang nasaktan dahil sa ginawa ko. Stay with you ka dyan. Hindi porket nagawan mo ng paraan na ipakasal sina George at Carla ay ayos na tayo. Russell, masungit na senggal ko sa natigilan na asawa ko. Akala ko sinabi mo. What? Sa tingin mo, ganun na lang yun. Tinaasan ko ng kilay si Russell. Hindi niya natapos ang dapat sana ay sasabihin ng nagangat ako ng mukha at tapunan ko siya ng masamang tingin. Kailangan kong maging matapang ngayon sa harap ni Russell, dahil ayaw kong mangyari ulit ang ganitong problema in future. Kung ngayon ay nagawa niya ng paraan, para maayos ang ginawa nilang kalokohan ni Vito, paano sa susunod kung may iba na namang taong involved ang kailangan niyang piliting magpakasal at masira ang buhay? Hay! Ang sakit nila sa ulo. Nakaka-stress sobra. Dalawa pa silang sabay na gumawa ng kalokohan, kaya talagang nakakainis dahil sobra akong nag-alala at maghapon ng mainit ang ulo ko nang dahil kina Vito at Russell. Mga pasaway, dati ay isa lang ang sinasaway ko, pero ngayon ay dalawa na sila. Sana lang talaga, in future, huwag nagmana ang mga anak ko sa daddy nila. Dahil siguradong maaga akong tatanda kapag lahat sila sabay-sabay gumawa ng kalokohan. 10 minutes, bago mag 6 o'clock ay dumating ang judge na magkakasal kina George at Carla. Tahimik na naghihintay naman ang dalawa dito sa loob ng opisina ni Russell, kung saan magaganap ang kasal nila. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Honey na ikakasal na ang kaibigan namin. Alam kong nararamdaman rin niya ang awkwardness sa buong paligid. Kaya sa unang pagkakataon ay tahimik lamang na nakaupo ang dati ay madaldal at hindi nauubusan ng sasabihin na kaibigan ko. Handa na ang lahat, pwede na po tayong magsimula, magalang nasabi sa amin ni Judge sa harap ni George at Carla. Parehong nakasuot ng puti ang dalawa. May hawak na bouquet of flowers si Carla at parehong nakasuot ng formal na damit pangkasal. Mukhang pinaghandaan ang kasal na magaganap. Bagong gupit rin si George. Napakabilis na nagawa ang arrangement para sa kasal nila, dahil na rin sa koneksyon ni Russell. Pinagmasdan ko ang dalawang nasa harap namin. Pareho silang nakikinig sa sinasabi ng judge. May dalawang lalaki rin ang narito at kumukuha ng larawan at video. Para hindi daw maghinala ang lolo ni George na peke ang kasal ng kanyang apo. Naging saksi kami sa kasal nina George at Carla, hanggang natapos ito at sinabi ng judge na kiss the bride na daw. Nagkatinginan pa kami ni Honey na napangiwi sa nakita. Pero wala kaming nakitang pag-aalangan sa kaibigan namin nang hawakan niya ang magkabilang pisngi ni Carla at mabilis na hinalikan sa bibig. Mabilis na natapos ang kasal ng kaibigan namin. Parang normal na kasal ang nangyari. May nakahanda rin na pagkain sa hapag at cake na nasa harap ng decorated na sala ang hiniwa ng dalawa.
Lahat ng mga kasama namin dito sa bahay ay kasama sa celebration. Maging ang mga armadong tauhan ni Russell ay narito rin at nakisaya at nauwi sa inuman nang maglabas ng alak si Miss Sylvia. Kinalabot ako ni Honey at mabilis bumulong sa akin. Wala akong tiwala sa alak na yan, Bea. Ayaw kong matulad kay George. Mahinang natawa ako, dahil sa sinabi ni Honey. Alam mo naman ang epekto ng alak, kaya dapat lang na matakot ka, pabirong sagot ko. Sa tanda kong ito, Bea, sagana ako sa alak. Pero, dito lang ako sa bahay mo takot uminom. Parang may sumpa sa bakla. Tingnan mo si George. Within 24 hours, kasal agad, madaldal na sagot ni Honey. Muntik pa akong mabilawkan ng sarili kong laway. Tama naman si Honey, dahil ang asawa ko ang may kagagawan kung bakit biglang nagpakasal sina George at Carla ngayon. Hindi ko masabi sa kanila ang ginawa ni Russell. Sinubukan ko na lang na maayos ang lahat, para huwag nang hamaba pa ang gulo. Sa oras na malaman nila na hinaluan ng kung anong droga ang alak na nainom ni na George at kagagawan iyon ng asawa ko. Congratulations, Newly Wednesday. Malakas na bati ni Honey kay George nang lumapit kami sa kanilang dalawa ni Carla. Tipid na ngumiti lamang sa amin ang kaibigan ko. Formal ang ekspresyon ng mukha niya, kaya naninibago ako sa kilos ni George. Nagtataka ako kung may hinala ba siya na may kinalaman si Russell sa nangyari sa kanila ni Carla. Parang ibang version kasi ni George ang nakikita ko ngayon. Pero naisip ko na lang na baka ganito ang kilos at pananalita niya, ay dahil may mga kamera ang nakatutok sa bawat galaw niya. Magkasama sa isang table ang mga kapatid ko. Tahimik rin si Vito na hanggang ngayon ay hindi ko pinapayagan na lumabas ng bahay at hawak ko pa rin ang cellphone niya. Punishment ko ito sa kanya. Dahil sa katigasan ng ulo niya. Walang magawa si Russell ngayong restricted ang kapatid ko. Pinagbawalan ko siyang bigyan ng bagong cellphone si Vito at kapag ginawa niya iyon ng palihim at nahuli ko sila ay talagang mananagot silang dalawa sa akin ng tuluyan. Maging ang mga tauhan ni Russell ay mailap sa akin ngayon. Nag-iingat silang lahat na huwag akong may makitang kahit ano na ikagagalit ko, dahil alam nila na mainit ang ulo ko ngayon. Tahimik na nakaupo ako at pinagmamasdan ko ang bawat kilos ng lahat ng kasama ko dito sa bahay nang lumapit sa akin si Russell. "Are you okay, baby?" Tanong sa akin ng asawa ko. Mukha ba akong okay? Masungit na tanong ko sa kanya. Parang walang narinig na niyakap ako ni Russell at walang pakialam sa mga tao sa paligid namin. Mabilis niya akong pinatakan ng halik sa lips at bumulong. "I have a better idea. Para gumanda ang mood mo," malanding bulong sa akin ni Russell. Nalukot ang mukha ko. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin, kahit hindi ko siya tanungin. "Shut up, Russell. Hanggat hindi ko nasisiguro na tapos na ang problemang ginawa ninyo ni Vito ay hindi mawawala ang inis ko sa inyong dalawa," nagpipigil na huwag magalit na sabi ko sa kanya. Kung titingnan ay para lamang kaming nag-uusap at nagbubulungan. Walang nakakaalam sa mga taong nakapaligid sa amin at kasama namin na kulang na lang ay hambalusan ko si Russell ng tambo, dahil feeling inosente ang asawa ko, pero may ginawang kalokohan. Kung hindi lang namin kasama ang mga tauhan niya ngayon ay baka napag-alitan ko na naman si Russell. Nagsimula na naman siyang maging clingy na para bang walang nangyari. Panay ang yakap niya sa akin at palagi akong hinahalikan sa pisngi at sentido. Basta nakakita ng pagkakataon ay nilalandi ako. Namiss ko rin naman siya maghapon, pero dahil sobrang stress ang naramdaman ko ay tiniis ko talaga si Russell. "Baby, bakit hindi ka pa kumakain ng paborito mong prutas?" Mahina at pabulong na tanong sa akin ng asawa ko. Malimit kasi ay mga prutas ang kinakain ko sa gabi. Mukhang kanina pa pinagmamasdan ni Russell ang bawat kilos ko. Kaya alam niya na hindi pa ako kumakain ng prutas, gaya ng nakasanayan ko. Nang hindi ako sumagot ay tinaas ni Russell ang kamay at tinawag si Miss Sylvia. Inutusan niyang ay gawa ako ng fruit salad at dalhin dito sa sala. Na-appreciate ko ang effort ng asawa ko. Alam niyang galit ako,
Kaya sinusuyo niya ako at ginagawa ang lahat, para hamupa ang galit ko. Hanggat kaya ko ay pinipigilan ko na huwag magalit, dahil talagang matagal, bago ito mawala. Sadyang agad na ang pasensya ko ngayong araw, kaya heto at hanggang ngayon ay hindi ko kinikibo ang asawa ko. Mabuti na ang ganito, para alam niyang seryoso ako at hindi na muling gumawa ng panibagong kalokohan si Russell, dahil alam na niya kung paano ako magalit sa kanya. Ilang oras na rin ang lumipas na nagkakasiyahan dito sa bahay. Bumabaha ang alak at pagkain. Walang limit ang lahat, at sa unang pagkakataon, nakita ko na hinayaan ni Russell ang mga tauhan niya na mag-inuman dito sa bahay. Dahil malalim na ang gabi, kaya nilapitan ko sina Alona. Hindi pa ba kayo inaantok? Tanong ko agad sa kapatid ko. Ayos lang po kami, Ate Bea, nakangiting sagot ni Alona. Ngumiti rin sa akin si Melanie na katabi ni Riza at kumakain ng buko salad. Hindi ako nakialam sa kung ano ang pagkaing handa ngayon dito sa bahay. Dahil hindi na ito inabot ng isipan ko kanina. Sobrang occupied ang utak ko sa pag-aalala sa asawa at kapatid ko. Maging sa problemang ginawa nilang dalawa. Mabuti na lang talaga at narito si Miss Sylvia at siya ang naghanda ng lahat. Pagkatapos niyan, umakyat na kayo sa room ninyo. Madaling araw na, bawal sa iyo ang mapuyat, Riza. Agad namang sumagot ang mga kapatid ko at sinabing uubusin lang daw nila ang buko salad na kinakain nila. Nabaling ang tingin ko kay Vito. Tahimik na nakaupo ang kapatid ko sa pang-isahang sofa at may hawak na beer. Nilapitan ko si Vito, dahil simula nang dumating sila ni Russell kanina ay ngayon ko lang ulit nakita. Nagkulong na naman kasi siya sa silid niya at hindi ko rin pinuntahan doon, dahil baka mag-away lang kaming dalawa. Mag-uusap tayong dalawa, sumunod ka sa akin, Vito. Formal na utos ko sa kapatid ko. Agad namang tumayo si Vito. Hawak pa rin niya ang beer at hinayaan ko na lang dahil may okasyon naman at narito siya sa bahay. Sa garden kami humantong. Ilang minuto rin ang lumipas bago ako nagsalita, habang magkatabi kaming nakatayo paarap sa swimming pool. Ang laki na ng pinagbago mo, Vito. Hindi ka na nakikinig sa akin, disappointed na sabi ko. Saglit na nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga, bago ipinagpatuloy ang sasabihin ko, dahil gusto kong makausap ng maayos ngayon ang kapatid ko. I am sorry, ate, na kayo kong hindyang paumanhin ni Vito. Hindi ko kailangan ng sorry mo ngayon, Vito. Gusto kong maging responsible ka sa buhay. Hindi porket dito tayo nakatira sa bahay ni Russell ay kakalimutan na natin ang tamang values na iniwan sa atin ng mga magulang natin. Malumanay na pangaral ko sa kapatid ko. Ayaw kong magalit ngayon. Mas gusto kong mag-usap kami ng mahinahon at masinsinan, dahil nakakapagod makipag-away sa kanilang dalawa ni Russell. Hinarap ko ang kapatid ko. Sinabi ko sa iyo na mag-aral kang mabuti at iyon dapat ang focus mo. Hindi ba iyon naman talaga ang goal natin noong wala pa tayo dito sa bahay ni Russell? Mas lalong napayuko ang kapatid ko. Alam kong nahihiya sa akin si Vito dahil sa sinabi ko sa kanya ngayon. Pero bilang kapatid, kailangan ko siyang paalalahan na mali na ang ginagawa niya. Hindi kita pinagbabawalan, Vito. Pero gusto kong maging responsible ka sa mga desisyon mo sa buhay. Hindi sa lahat ng oras ay nasa tabi mo ako, paano kung wala si Russell sa buhay natin? Saan tayo pupulutin? Saglit na humugot muna ako ng malalim na buntong hininga, dahil pakiramdam ko ay kinakapos ako ng paghinga. Sinabayan pa ito ng malakas na tibok ng puso ko at pag-alon ng dibdib ko. Dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko sa mga oras na ito. Pasensya ka na po sa nangyari, Ate Bea. Hindi ko na po uulitin. Hiwalay na rin naman kami ng girlfriend ko, na kayo kong sagot ni Vito. Ano ba talaga ang nangyari at nakulong ka? Napailing na tanong ko. Pinuntahan ko po si Melissa kagabi sa condo unit niya. Doon ako natulog at may nangyari sa aming dalawa. Madaling araw pa lang, dumating ang parents niya. Nagulat rin ako,
Dahil ang akala ko ay nasa Amerika sila nakatira. Kasi iyon ang sabi ng girlfriend ko. Naabutan nila akong nasa silid ng anak nila at agad na tumawag po sila ng pulis. Napapikit na lamang ako para pakalmayan ang sarili ko. Ito na nga ba ang sinasabi ko, ang napahamak si Vito dahil hindi siya nakinig sa akin. Pasensya na talaga, ate. Hindi ko naman inaasahan ang nangyari. Sinabi ng mommy ni Melissa na ginahasa ko daw ang anak nila at nagdemand ng malaking halaga para sa settlement ng kaso. Kaya tinawagan ko po si Kuya Russell. Mas lalo akong naguluhan at nag-iisip ngayong nag-uusap kami ng kapatid ko. Based kasi sa kwento niya, na-set up siya kagabi ng pamilya ng babaeng sinasabi niya kapalit ng malaking halaga. Uminom ka ba ng alak na dinala mo sa pool kagabi, Vito? Kunot ang noon na tanong ko sa kapatid ko. Hindi po, ate. Nagsalin po ako, kasi ang sabi ni George ay sabayan ko daw siya. Pero bago ako uminom ay tinawagan ako ni Kuya Russell at sinabing kunin ko ang susi ng kotse niya at ilagay sa key box, kasi naiwan niya sa sofa. Ibig sabihin, hindi pala uminom ng alak si Vito kagabi, kaya walang dahilan para makalimot siya at may gawing hindi maganda sa girlfriend niya. Kunot ang noon na bamaling ako sa kapatid ko. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Vito. Bakit mo pinuntahan ang girlfriend mo kagabi? Tinawagan po ako ni Melissa na masama ang pakiramdam niya. Kahapon kasi ay matamlay siya, kaya nag-aalala ako sa kanya. Bumili po ako ng gamot sa pharmacy at hinatid ko sa condo unit niya. Mabilis na paliwanag ni Vito. Bakit hindi ka agad umuwi nang madala mo na ang gamot doon at naibigay mo na sa kanya? Muli ay tanong ko, dahil kung hindi nagtagal doon si Vito ay hindi siya mapapahamak. Hindi ko maiwan si Melissa kagabi, Ate Bea. May sakit siya at nanginginig po. Pinakinggan ko ang paliwanag ni Vito. Ramdam ko na concern talaga siya sa babaeng iyon, pero mukhang sinamantala naman ng bruhang iyon ang kahinaan ng kapatid ko. Kung may sakit pala ang girlfriend mo, bakit may nangyari sa inyo? Muli ay napayuko si Vito. Mukhang nahihiya sa akin at hindi agad nakapagsalita. Bigla po akong hinalikan ni Melissa, hanggang hindi ko na rin napigilan ang sarili ko nang maghubad siya, kaya may nangyari sa aming dalawa. Napabuntong hininga na lang ako. Ano pa ba ang magagawa ko ganang may nangyari na sa kanilang dalawa at nakulong na si Vito nang dahil dito? Seryoso ang ekspresyon ng mukha, tinitigan ko ang nakayukong kapatid ko at pagkatapos ay tinanong. Magkano ang binayaran ni Russell para mailabas ka sa kulungan, Vito? 1 million po ang hiningi ng pamilya ni Melissa kay Kuya Russell, ate. Sagot ng kapatid ko, dahilan para tuluyang mag-init ang ulo ko. Obviously, kung base sa kwento ng kapatid ko ang pagbabasehan ko, na frame up si Vito at mukhang magkasabwat ang babaeng sinasabi niya. Pati na rin ang mga magulang nito, para makakuha sa amin ng malaking halaga. Finally, pauwi na rin kami ni Russell sa Pilipinas. Excited na akong umuwi, lalo na at gusto ko nang makita ang mga kapatid ko. Tapos na akong magbihis at hinihintay ko na lang si Russell. Nagpaalam kasi siyang lalabas muna saglit, kaya naiwan akong mag-isa at naghihintay sa pagbalik niya. Mahigit 15 minuto ring ang lumipas nang bumukas ang pintuan at nakita kong pumasok ang asawa ko. Ready ka na ba? Tanong agad ni Russell sa akin. Yes, nakangiting sagot ko. Lumapit siya sa akin at mabilis na hinalikan ako sa noo. You look so beautiful in your dress, mahinang bulong sa akin ng asawa ko. Biglang pumitlag ang puso ko. Kinikilig na naman ako sa simpleng papuri na narinig ko mula sa kanya. May kalakihan na kasi ang tiyan ko, kumpara noong pumunta kami dito sa Russia at hindi na ako pinayagan ni Russell na magsuot ng pantalon, kaya pinili kong isuot ang maxi dress na binili niya sa akin. Pinaresan ko na lang ito ng makapal na jacket at leggings sa ilalim, para hindi ako lamigin dahil talagang malamig pa rin ang klima dito sa Russia. Pwede ko namang habarin ang mga ito kapag nasa eroplano na kami. Mainit na rin kasi ang temperatura kapag nakalapag na kami sa Pilipinas, kaya hindi ko na kailangan ng makapal na damit at jacket.
Let's go, baby, malambing na bulong sa akin ni Russell. Lumuwag ang pagkakayakap niya sa akin at inabot ang handbag ko na nakapatong sa ibabaw ng sofa. Sabay na lumabas kami ng silid at magkahawak kamay na bumaba sa ground floor. Nadatnan kong nakahilera ang mga kasambahay ni Russell dito sa bahay. Pero tanging si Miss Anna lamang ang kinausap niya habang nakayuko naman ang kanyang mga tauhan. Take good care of yourself, Ma'am Beatrix, magalang nasabi sa akin ni Miss Anna. Ngumiti ako sa kanya at sinuklian naman niya ng ngiti. Thank you, maikling sagot ko. Bumaling ang tingin sa akin ng asawa ko at niyaya na ako ni Russell na sumakay na sa naghihintay sa aming sasakyan, para makaalis na kami. Gaya noong dumating kami ni Russell dito sa Moscow ay may convoy ng mga itim na sasakyan ang nakasunod sa sinasakyan namin nang ihatid nila kami dito sa airport. Dito sa Russia, ramdam ko ang kapangyarihan ng asawa ko. Batas ang bawat salita niya na dapat sundin ng mga tauhan niya. Sa mismong tapat ng eroplanong pag-aari ng asawa ko tumigil ang sasakyang naghatid sa amin ni Russell. Agad na umakyat kami at pumasok sa loob dahil napakalamig ng bawat ihip ng hangin, tapos umuulan pa ng snow, kaya nanginginig ang katawan ko. Are you okay, baby? Tanong agad sa akin ni Russell nang nakaupo na ako. Yes, maikling sagot ko. Hindi naman kasi gaanong malamig dito sa loob ng eroplano, hindi gaya sa labas na talagang sunod-sunod na pumapatak ang snow. Mabuti na lang at walang snow dito sa runway ng airport ninyo. Bigla ay naisip kong sabihin sa asawa ko. Yes, we have a unique architecture here that is useful once it's winter season like this, sagot ni Russell. Habang kinakabit niya ang seatbelt namin, ipinaliwanag ni Roswell na may heater daw silang ginagamit, kaya may mainit na tubig ang lumalabas para matuno ang snow dito sa runway ng airport. Kaya pala basa ang sahig at parang umuulan, pero tanging snow lang ang nakita kong bumabagsak pero mabilis na natutunaw. Hindi nagtagal, narinig ko ang announcement ng pilot na ready for takeoff na daw ang eroplano. Huminga muna ako ng malalim at umayos ng upo dahil hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako. Nakakahilo kasi kapag paitaas ang lipad ng eroplano. Pakiramdam ko ay dinuduyan ako. Unlike kapag stable na ang lipad at pwede na akong mahiga sa kama at magpahinga. Baby, just relax, okay? Mahinahon na sabi sa akin ng asawa ko. Alam kong naramdaman ni Russell na hindi ako komportable dahil mahigpit na hawak ko ang kamay niya. Hindi ko nga, namalayan na pidgel hininga pala ako habang paitaas ang lipad ng eroplano, hanggang maging stable na ito. Are you okay now? Narinig kong tanong ni Russell. Dahan-dahan akong nagmulat ng mga mata at ngumiti sa asawa ko. Isang malalim na buntong hininga muna ang pinakawalan ko, bago ko nagawang sagutin ang tanong niya. Okay lang ako, don't worry. Alam mo namang kinakabahan ako kapag paakyat at paitaas pa lang ang lipad ng eroplano, mabilis ang tibok ng puso na sagot ko. Kalma lang, baby. Alam mo naman na hindi maganda para sa'yo at sa mga babies natin kung natatakot, inaabsorb nila ang iyong imo-ayon. Mahinahon na sabi sa akin ng asawa ko. Tipid na ngumiti ako sa kanya. Alam ko, okay na ako ngayon, Russell. Kanina lang ako kinakabahan. Hayaan mo, balang araw, masasanay rin ako. Ngumiti sa akin ang asawa ko at tinanong ako kung gusto kong magpahinga sa private room na ginamit rin namin noong pumunta kami sa Russia. Actually, pwede namang i-adjust ang upuan na gamit ko at mahiga ng komportable. Pero mas masarap pa rin ang humiga sa kama. Mas malaki ang space at talagang relaxing, kaya tinanong ko si Russell kung pwede na akong matulog doon. Sure, baby, mabilis na sagot ng asawa ko. Hinalas ko ang seatbelt ko at inabot ang kamay ng asawa ko. Gusto kong mahiga, dahil nakakaramdam ako ng pagkahilo. Very attentive naman si Russell sa akin. Tinulungan niya akong habarin ang makapal na jacket na suot ko at ganon rin ang leggings sa binti ko para ma-relax ako. Siguro dala na rin ng pagbubuntis ko, kaya mabilis akong nakaramdam ng pagod at panghihina.
Sabi naman ng doktor ko ay normal ito, lalo na at dalawa ang batang nasa loob ng sinapupunan ko at mas lalong lumalaki pa sila. Naramdaman kong kinumutan ako ng asawa at pagkatapos ay magaan na hinalikan sa lips. Magpahinga ka na, okay. Malambing ang tinig na bulong sa akin ng asawa ko. Salamat, tabi tayo, naglalambing na sabi ko kay Russell. Baka lalo kang manghina kapag tinabihan kita, pilyong sabi niya sa akin. Sinimangutan ko siya, pero tila natuwa pa ang asawa ko sa nakitang kilos ko. Muling tinawid niya ang pagitan namin at siniil ako ng mas marubdob na halik sa bibig. Agad na pumulupot sa leeg niya ang mga braso ko at kusang gumanti ng halik sa asawa ko. Walang pagdadalawang isip na ibinoka ko ang bibig ko nang palalimin ni Russell ang panghahalik niya sa akin. Bigla ay nawala ang kabang kanina ko pa nararamdaman. Unti-unti rin ay na-relax ang isip ko at hindi na ako nag-iisip ng kung ano-ano sa mga oras na ito. Dahil para bang bigla na lang ay naglaho ang lahat ng laman ng isipan ko, nang pumikit ang mga mata ko at ninamnam ang masarap na pakiramdam na hatid ng bawat paghagod ng dila ng asawa ko sa bibig ko. Ramdam ko kung paano pumulupot ang braso ni Russell sa bewang ko nang tuluyang humiga siya sa tabi ko at hinapit ako palapit sa kanya. Nahihilo ka pa ba? Humihingal na tanong sa akin ni Russell nang saglit na pakawalan niya ang lips ko. Hindi na, napalunok na sagot ko at sinundan ng malalim na paghinga. Pakiramdam ko kasi ay kaunti na lang, malapit nang maubos ang hangin sa baga ko. Hindi ko na malaya na matagal na pala kaming naghalikan ng asawa ko. Dahil nawalan rin ako ng pakiramdam at pakialam sa paligid, habang buong pusong tinutugunan ko ang bawat mainit na halik sa akin ng asawa ko. Napangiti si Russell at gamit ang hinlalaki niyang daliri ay sensual na hinagod ang gilid ng bibig ko. That's great, so you can enjoy our flight comfortably. Hindi ko nagawang sumagot sa sinabi ng asawa ko dahil naramdaman kong gumalaw ang mga babies namin sa loob ng tiyan ko. Baby, what's wrong? Tanong agad sa akin ni Russell nang makita niyang natigilan ako. Gumalaw sila, natutuwang bulalas ko. Mabilis na dama po ang kamay ng asawa ko sa tiyan ko at marahan niyang hinagod. Sinabi ko sa kanya na sa kanang bahagi ko naramdamang gumalaw ang mga anak namin, kaya maingat na hinaplos-haplos ito ni Russell. Naramdaman mo na ba? Malakas na tanong ni Russell. Nakangiting sumagot ako ng oo dahil naramdaman ko rin na muling gumalaw ang mga anak namin. Nakakatuwa pala ang ganitong pakiramdam. Mas lalo tuloy kaming nakaramdam ng excitement ni Russell, habang sabay naming pinapakiramdaman ang bawat galaw ng mga anak namin sa loob ng tiyan ko. Hindi ko nga alam kung gaano katagal kaming ganito, hanggang sa hinatak ako ng antok at nakatulog ako. Hindi ko alam kung anong oras nang magising ako. Sa tingin ko ay mahaba ang naging tulog ko dahil maganda na ang pakiramdam ko nang bumangon ako. Wala si Russell sa tabi ko nang igala ko ang paningin ko at suyurin ng mga mata ko ang kabuuan ng silid na kinaroroonan ko. Mukhang lumabas na siya nang nakatulog na ako, kaya matapos kong maghilamos ay pinuntahan ko siya sa upuan namin. May hawak na laptop si Russell nang lapitan ko. Kahit nasa loob kami ng eroplano ay nagtatrabaho pa rin siya. Napakasipag talaga ng asawa ko. Pero ang nakakatuwa ay palagi siyang naglalaan ng oras para sa akin, at never niyang pinaramdam na second option lang niya ako. Agad na inilapag ni Russell sa katabing upuan ang hawak na laptop nang makita niyang lumapit ako. Mabilis na yumoko ako at hinalikan siya sa bibig, pero kinabig ako ng asawa ko, kaya para akong batang napaupo sa kandanggan niya. 5 itim na mga sasakyan ang naghihintay sa amin ni Russell nang lumabas kami sa airport. Armado ang mga tauhan niya at para bang susugod sa laban dahil ang hahaba ng nakita kong baril na sukbit nila. Sila rin ang convoy na kasama namin mula sa airport, hanggang dito sa bahay. Kapapasok pa lang ng sasakyan na sinasakyan namin ni Russell ay natano ko na agad na nag-aabang sa driveway si Riza, kasama si Alona at pati na rin sina Melanie at Carla. Ate Bea, malakas na sigaw ni Riza nang bumaba ako sa kotse. Malaki ang mga hakbang na lumapit ako sa mga kapatid ko at isa-isa silang niyakap.
Nasaan si Vito? Nagtataka na tanong ko kay Alona. Siya lang kasi ang wala. Sigurado namang alam niya ngayon kami darating ni Russell dahil kausap ko si Alona kanina sa airport, pero hindi ko na naman makita ang isang yun. Naliligo po siya, Ate Bea. May nililigawan na kasi si Vito, kaya laging umaalis sa gabi, nakasimangot na sagot ni Alona. Nangunot ang noo ko. Wala akong ideya tungkol dito at hindi ko alam na may nililigawan na pala ang kapatid ko. Kumusta kayo dito? Seryoso ang tinig na tanong ko kay Riza na nakatayo katabi ni Alona. Ngumiti sa akin ang kapatid ko at niyakap ako ni Riza. Okay naman po, ate. Namiss ka namin. Namiss ko rin kayo. Tara na, pumasok na muna tayo sa loob, pagyaya ko sa mga kapatid ko. Binati naman ako ni na Carla at Melanie. Namiss ko rin silang dalawa dahil naging kaibigan ko na rin naman sila at nasanay na akong kasama sila. Ngumiti sa akin si Miss Sylvia at magalang na yumuko. Gaya pa rin ng dati. Seryoso ang ekspresyon ng mukha niya at formal kung kumilos at magsalita kapag kausap ko, bagay na nakasanayan ko na. Sa lounge area kami humantong. Excited na kinamusta ako ang mga kapatid ko, ganun rin si Russell na umupo sa tabi ko. Ate Bea, buntis ka po ba? Ramdam ko ang pag-aalangan sa tinig nang magtanong si Alona sa akin. Napatingin ako sa katabi kong si Russell. Marahang pinisil naman niya ang kanang hita ko kung saan nakapatong ang kamay niya habang kaharap at kausap namin ang mga kapatid ko. Oo, sa wakas buntis na ang Ate Bea mo. Magkakaroon ka na ng mga pamangkin, proud at nakangiting sagot ni Russell. Sabay na nanlaki ang mga mata ng mga kapatid ko. Awang ang mga bibig na napatingin sila sa akin at hindi may kakaila ang saya sa ekspresyon ng mga mukha nilang dalawa. Wow! Congrats and welcome back, Ate Bea at Kuya Russell. Sabay namin kaming napalingon ni Russell. Dumating na pala ang magaling na kapatid ko. Nakangiting lumapit sa akin si Vito, pero agad na nawala ito nang abutin ko ang tenga niya at piningot. Pasaway kang bata ka. Bakit lagi kang wala dito sa bahay sa gabi kapag tumatawag ako sa inyo, ha? Seryoso at formal na tanong ko sa kapatid ko. May pinuntahan lang po ako, ate. Sorry po, hindi pa umanhin ni Vito. Nako, Ate Bea, gabi-gabi kong umaalis yan si Kuya Vito at sinusundo ang babaeng nililigawan niya, sumbong ni Riza. Pinanangkitan ko ng mga mata si Vito. Alam kong kinakabahan na ngayon ang kapatid ko dahil sa nakita niyang ekspresyon ng mukha ko. Hindi nakaligtas sa mga mata ko kung ilang ulit siyang napalunok habang nakatitig ang nangliliit na mga mata ko sa kanya. Kailan ka pa natutong mambabae, ha, Vito? Bakit? May trabaho ka na ba at may sariling income, para magkaroon ka ng lakas ng loob na manligaw sa kung sino-sino nang hindi ka nagsasabi sa akin? Seryoso ang tinig na sermon ko sa kapatid ko. Masakit Ate Bea, ang sakit. Malakas na daing at sabi ni Vito. Talagang masasaktan ka sa akin, Vito. Ang liit mong iyan, marunong ka ng manligaw. Kaya pala palagi kang wala dito sa bahay kapag tumatawag ako ay dahil umaakyat ka pala ng ligaw. Inis na sabi ko dahil mahirap matagpuan itong lalaking ito, lalo na sa gabi. Baby, hayaan mo na si Vito. Malaki na siya. Pag-awat sa akin ni Russell. Nakasimangot na bumaling ako sa kanya at pinanangkitan ko siya ng mga mata. Kaya matigas ang ulo nitong batang ito. Kasi palagi mong kinukonsinti. Ikaw talaga ang may kasalanan nito, Russell. Napalunok naman ang asawa ko, pero imbes na sumagot sa akin ay bumaling sa kapatid ko. Bakit ka kasi nanligaw nang hindi nagpapalam sa ate mo, Vito? Pati ako nadamay tuloy, paninisi na tanong ng asawa ko sa kapatid ko. Nagpaalam po ako sa'yo, kuya, hindi ba? Ang sagot mo, ikaw na po ang bahala na magsabi kay Ate Bea, tanong ni Vito kay Russell. Mas lalong nanliit ang mga mata na nagpalipat-lipat ang tingin ko sa dalawang lalaking kasama ko. Alam mo, Ate Bea, nakita kong sumakay sa kotse ni Vito ang babaeng niligawan niya,
Tapos may isa pang babae na mukhang kontrabida sa pelikula ang naghahanap sa kanya at pumunta dito sa bahay. Narinig kong sumbong ni Riza. Isang buwan lang akong nawala, pero itong magaling na kapatid ko, nahawa na kay Russell sa pagiging babaero. Akin na ang susi ng kotseng ginagamit mo, Vito, mariin na utos ko sa kapatid ko. Napatingin si Vito kay Russell. Pero tinapunan ko siya ng masamang tingin, kaya nagkibit-balikat lamang ang asawa ko sa tabi ko. Pero, ate, ibibigay mo ba sa akin ngayon din ang susi o gusto mong pag-uuntugan ko kayong dalawa ni Kuya Russell mo? Galit na tanong ko. Give your car key to your sister, Vito. Utos rin ni Russell sa kapatid ko at pagkatapos ay umayos ng upo sa tabi ko. Sinimangutan ko si Russell nang hawakan niya ang kamay ko. Ikaw, huwag mong turuan ng kung ano-ano ang kapatid ko, Russell. Sinabihan ko na kayo tungkol sa kotseng iyan, isa pa. Bumaling ako kay Vito na tahimik sa tabi ko. Pag-aaral ang dapat na focus mo sa buhay at hindi babae, Vito. Huwag kang gamaya dito kay Russell, dahil hindi tayo mayaman na ayos lang kung makabuntis ka ng maaga at may ipapakain ka at hindi magugutom ang mga anak mo. Napakamot sa batok ang kapatid ko at hindi naman nakaimik sa tabi ko si Russell. Grabe ka naman kung mag-isip, Ate Bea ang advance naman. Nanliligaw pa lang naman ako, tapos sayo, bantisan agad. Natatawang sagot ni Vito. Dapat kang mag-ingat, Vito, para hindi ka makabuntis at hindi nagagalit ang ate mo. Besides, maari kang mag-enjoy ng hindi nagkakapibol sa hinaharap, basta gumamit ka lagi ng proteksyon. Hindi natapos ni Russell ang dapat sana ay sasabihin ng gumalaw ang kanang kamay ko at mabilis tumama sa bibig niya. Talagang natampal ko ang bibig ng asawa ko. Kung ano-ano kasi ang itinuturo sa kapatid ko, kaya itong si Vito, natututo rin sa mga kalokohan. Nasa harap rin namin sina Riza at Alona, kaya ayaw kong pag-usapan namin ang tungkol sa usaping ito, dahil hindi ako komportable na naririnig nila ang tungkol dito. Mag-uusap tayo mamaya, Vito. Seryoso ang tinig at ekspresyon ng mukha na sabi ko sa kapatid ko. Sige po, ate, napakamot sa batok na sagot ng kapatid ko. Bumaling ako kay Russell at inirapan ko siya. Ikaw rin, Russell, huwag kung ano-ano ang tinuturo mo dito kay Vito. Dahil bata pa yan. Yes, boss, nakangiting sagot ng asawa ko, pero dahil hindi ako natutuwa sa nangyari ay inirapan ko siya. Kaya magkasundo silang dalawa, kasi babae pala ang topic nila, ito namang kapatid ko, nagiging spoiled na kay Russell at kung ano ang gusto ni Vito ay siya namang binibigay ng asawa ko. Palibasa lang aking nag-iisang anak si Russell, kaya ganito siya kay Vito at sa iba ko pang mga kapatid. Ayos lang naman sa akin na pinagbibigyan niya ang mga bata. Pero gusto ko pa rin naman na limit lang, dahil ayaw kong masanay sila na lahat ng gusto ay nakukuha ng ganun na lang, tapos masama ang magiging results in future. Napailing na tumayo ako at niyaya kong sumama sa akin sina Riza at Alona. Para maibigay ko na sa kanila ang pasalubong ko. Narinig ko namang kinakausap ni Russell si Vito at sinabing ibigay sa akin ang susi ng kotseng binigay niya sa kapatid ko, para raw walang gulo. Alam ng asawa ko na strict ako pagdating sa mga kapatid ko. Kahit binigyan niya ng kotse si Vito, hindi reason iyon na laging wala siya dito sa bahay sa gabi at kung saan-saan pumupunta. Gusto kong lumaki silang responsible at mag-aaral ng mabuti. Kapag hinayaan ko sila at ibinigay ang gusto ng mga kapatid ko sa tuwing hihilingin nila, balang araw, magiging komportable na sila na lahat ng bagay ay nakukuha nila. Dahil binigay agad ng asawa ko ang hiling nila. Habang nag-uusap ang dalawa ay iniwan ko sa sala ang asawa at kapatid ko. Mabuti na lang at dinala na pala ng mga tauhan ni Russell ang mga maletang dala namin dito sa silid. Kaya hindi na ako nahirapan na hanapin ang pakay ko. Isa-isang binigay ko sa mga kapatid ko ang pasalubong ko sa kanila, bagay na ikinatuwa naman ng dalawa. Tinulungan rin ako ni Riza na i-separate ang para kina Carla at Melanie at sa iba pa naming mga kasamang kasambahay dito sa bahay.
Ang dami mo namang pinamili sa Russia, Ate Bea, natutuwang sabi ni Riza. Kaunti lang iyan kapag pinamigay na natin, nakangiting sagot ko. Excited na nagtanong ng kung ano-ano sa akin ang mga kapatid ko. Pinagkwento rin ako ni Riza sa experience ko sa Russia, kaya sinabi ko na malamig doon at puro snow ang paligid dahil umuulan ng yelo. Ate, gusto ko rin pong pumunta doon balang araw, hindi maitago ang excitement na sabi ni Riza. Ako rin, Ate Bea. Gusto ko rin tumira sa lugar na may snow, sabi naman ni Alona. Gusto ko rin na maranasan nila ang ganun balang araw, kaya lang, hindi safe para sa amin ang tumira sa Russia. Grabe ang naging experience ko doon at ayaw kong maranasan ng mga kapatid ko ang ganong karanasan. Lalo na si Riza, dahil siguradong makakasama ito sa kondisyon niya. Kapag malakas ka na at kaya mo nang bumiyahe ng matagal, isasama ka namin ni Russell doon, nakangiting pangako ko sa bunsong kapatid ko. Natuwa naman si Riza at pumalakpak. Gusto kong maging motivation niya ang magandang lugar na iyon, para mas lalo siyang maging positibo sa buhay. Matapos ang kwentuhan ay nagpaalam na sa akin ang mga kapatid ko na babalik sa silid nila, dala ang mga pasalubong ko sa kanila. Naiwan akong mag-isa dito sa silid, kaya, minabuti ko ang maligo muna dahil nanlalagkit na ang pakiramdam ko sa katawan ko. Nakakapanibago kasi ang klima ngayon. Ang lamig sa Russia, tapos mainit dito sa Pilipinas, at kahit bukas ang aircon dito sa bahay ay pinagpawisan ako at gusto ko ng maligo. Mainit rin kasi sa katawan ang maxi dress na suot ko. Siguro ay ganito talaga ang pakiramdam kapag buntis. Dahil bukod sa mabilis akong mapagod at pinagpapawisan agad ako kahit konting kilos at galaw lang. Ang sarap sa pakiramdam ang magbabad sa malamig na tubig. Abala ako sa paliligo nang marinig kong bumukas ang pintuan at nakita kong pumasok ang asawa ko. Hindi nagtagal, lumapit siya sa akin at tumapat sa dutya. Hindi ako tumutol ng yakapin ni Russell at halikan sa labi. Gusto ko talaga na nakikita kang hubot-hubat gaya ng ganito, baby, sensual na bulong sa akin ng asawa ko. Huwag mo akong landiin ngayon, Russell. May kasalanan ka pa sa akin, nakasimangot na sabi ko. Pamilyar na ako sa galawan ng lalaking ito. Alam niyang mainit ang ulo ko kanina, kaya dinadaan na naman ako sa yakapin at halik niya. Akala siguro ni Russell ay matutokso ako at kakalimutan ko na ang kalokohan nilang dalawa ni Vito. Pero ibang usapan kapag tungkol na sa mga kapatid ko ang pinag-uusapan namin. Baby, pinagbigyan ko lang naman si Vito. Nasa hustong gulang na siya, baby. Kailangan niya ng kotse. At normal lang na may maramdaman siya para sa mga babae. Alam mo, sa ganong edad ng mga lalaki, exposed na sila sa lahat ng nasa paligid nila. Pagtatanggol pa ni Russell sa pagkonsinti niya sa kapatid ko. Kaka-18 pa lang niya, Russell. Hindi niyan kailangan ng kotse, para lang masabing cool siya at makapang babae. Inis na sagot ko, patawad mahal. Mangyaring huwag magalit. Alam nating dalawa na responsable si Vito sa ano mang ginagawa niya. Naglalambing na paliwanag ni Russell sa akin. Hay nako, Russell. Kaya hindi ako pinapakinggan ng kapatid ko ngayon dahil sa iyo pala nagsasabi si Vito. Tapos ikaw naman, pinagbibigyan mo agad ang gusto niya, napailing na sabi ko. Kahit may sabon pa ang katawan ko ay niyakap ako ng mahigpit ni Russell at pagkatapos ay hinalikan sa noo. Maaari mong kausapin ang iyong kapatid ng mahinahon. Makikinig siya sa'yo, at tiyak na mauunawaan niya ang iyong intensyon kapag naipaliwanag mo na ito sa kanya. Mahinahon na paliwanag ni Russell. Listen, baby, ayaw kong magkatampuhan kayong dalawa, dahil lang sa kinuha mo ang susi ng kotse niya. Napabuntong hininga na lang ako. Kapag ganitong naglalambing sa akin si Russell, hindi ko rin kayang magalit sa kanya. Hindi sa ganyan lang, Russell. Gusto kong mag-focus muna siya sa pag-aaral niya at hindi sa babae. Narinig mo naman ang sinabi ni Riza kanina. Kapag wala tayo dito sa bahay ay laging umaalis sa gabi si Vito dahil may nililigawan na ang kapatid ko.
Saglit na tumigil muna ako sa pagsasalita. Huminga muna ako ng malalim, dahil pakiramdam ko ay nanggangapos ang paghinga ko. Malaya siyang gawin iyan, kasi may sariling gamit na sasakyan na si Vito. Tapos ikaw naman, kinakampihan mo pa. Palibas sa tinuruan mong mambabae ang kapatid ko, pati ang kondom na yan gusto mo pa siyang gumamit. Nako, sinasabi ko sa iyo, Russell, tigil-tigilan mo iyan. Kapag talaga nakabuntis iyang si Vito dahil kinukonsinti mo, dalawa kayong pag-uuntugan ko. Matapos maligo ay agad na pumasok ako sa wardrobe para magbihis. Dahil malaki na ang tiyan ko, kaya no choice ako kung hindi ang magsuot ng maluwag na bestida. Hindi na kasi kasya sa akin ang mga damit na karaniwang sinusuot ko noong bago kami umalis ni Russell papunta sa Russia. Bigla kasing lumaki ang tiyan ko. Napansin ko rin na malaki na ang naging pagbabago dahil halatang halata na ngayon ang pagbubuntis ko. Baby, pupunta ang mga kaibigan ko, sabi ni Russell nang lumabas ako. Sa wardrobe at abutan ko siyang nakatapis ng towel at hawak ang cellphone niya. Ngayon na. Yes, they're on their way, mabilis na sagot ng asawa ko. Mukhang may importante silang pag-usapan dahil kada rating lang namin. Pero pupunta agad dito sa bahay ang mga kaibigan niya. Kung sa bagay, noong nasa Russia pa lang kami ay laging tumatawag sa kanya si Dexter. Makulat rin ang isang iyon, kaya expected ko na magkikita agad silang dalawa. As expected, wala pang kalahating oras ay dumating na nga ang mga kaibigan ni Russell. Ito namang asawa ko, nagmamadaling nagbihis at niyaya agad akong bumaba. Ang akala ko ay si Dexter lang ang dumating. Pero pati pala sina Vigor at Jared ay nandito rin. Mga seryoso ang mukha ng tatlo, lalo na si Vigor na bukod sa tahimik ay ramdam kong mabigat ang aura niya. Welcome back, Russell, bati agad ni Jared sa asawa ko. Ngumiti pa siya sa akin at kinamusta ako. Tahimik na umupo ang asawa ko sa tabi ko at walang pakialam sa paligid na pinagsalikop ang mga kamay naming dalawa. Tinanguan lang ni Russell ang mga kaibigan at tipid na kinamusta. Kumusta ang biyahe ninyo? Walang kangiti-ngiti na tanong ni Vigor. Just fine, tipid na sagot ng asawa ko. Ramdam ko ang mabigat na oras sa pagitan nilang tatlo. Para bang may kung anong nangyari at lahat sila ay seryoso. Noon kasi, basta magkakasama silang magkakaibigan ay maingay sila at nag-aasaran. Pero ngayon, lahat ay formal ang ekspresyon ng mga mukha. Si Dexter naman ay gaya pa rin ng dati na tahimik sa sulok. Mukhang pasan na naman niya ang mundo, pero ang cute sa paningin ko. Hindi tuloy ako nakatiis. Bigla akong tumayo, kaya nabitawan ko ang kamay ni Russell at pagkatapos ay nilapitan ko ang kaibigan niya. Hey, Beatrix, nagulat na sabi ni Dexter sa akin. Akmang pipigilan sana niya ako, pero mabilis ang kamay ko at nakurot ko agad ang pisngi niya. Pinanggigilan ko na naman siya at tuwang-tuwa ako nang makitang namumula ang mukha at leeg ni Dexter, habang mahigpit na pinisil-pisil ko ang pisngi niya. Ouch! So painful. Namumula ang buong mukha na reklamo ni Dexter, pero bingi ako ngayon at nagkunwaring hindi siya narinig. Don't look at me like that, Dexter. I can't help you, nakangising sabi agad ni Russell nang tumingin sa kanya si Dexter. Dexter, pakurot pa please, nakangiting pakiusap ko. What? Where? Magkasunod na tanong agad nang nagulat na si Dexter sa akin. Sa tenga, maluwag ang ngiti na sagot ko. Pagbigyan mo na, alalahin mo, may kailangan ka kay Russell, Dexter. Sabi ng nakangising si Jared sa kaibigan. Pinggot o DNA maikling tanong ni Vigor kay Dexter, kaya napangiti ako. Napatingin sa akin si Dexter na mukhang na-phobia na sa presensya ko, dahil palaging pinipisil ko ang pisngi niya kapag nakikita ko siya. Fine. Go. Beatrix. You can pinch me, napipilitan na sagot ni Dexter. Nakangiting napatingin ako kay Russell na ngayon ay seryosong nakaupo at nakasandal sa sofa. Ngumiti sa akin ang asawa ko nang magtama ang mga mata namin at tinanguan ako bilang sign na pumapayag siyang ituloy ko ang gusto kong gawin sa kaibigan niya.
Dahil matagal kong hindi nakita si Dexter, kaya gigil akong mapisil at mapinggit siya. Tuwang-tuwa ako na pumayag siya. 2 kamay ko pa ang ginamit ko sabay pinggat sa kanya. Ouch! Magiging kamukha ko na ang anak mo, Russell, kapag hindi mo pinigilan si Beatrix. Malakas na hiyaw ni Dexter. Gigil na piningot ko si Dexter. Parang gusto ko pang ang kagatin. Pero hindi natuloy dahil naramdaman kong hinawakan na ako sa braso ni Russell. Baby, tama na yan, mahinang sabi sa akin ng asawa ko. Imbes na bitawan ko ang tenga ni Dexter, mas lalo akong nanggigil. Pinisil-pisil ko ang tenga niya at hindi ko tinigilan hanggang hindi nagmamakaawa sa akin ang kaibigan ni Russell. Ouch! Kapag nalaman ng asawa ko na Gina ganito. Niyo ako, lagot kayo. Nakangiwing sabi ni Dexter. Pulang-pula ang mukha at naluluha pa si Dexter nang bitawan ko ang tenga niya. Satisfied na bumalik ako sa upuan ko, katabi ang asawa ko, habang si Dexter naman ay inabot ang tisyo. Si Bea lang pala ang makakapagpaiyak sa'yo, Dexter, nakangising sabi ni Vigor. Tinuwanan naman siya ni Jared, habang napailing naman ang asawa ko sa tabi ko. You should do a DNA test now, Russell, para hindi na ulit ako tumapak dito sa bahay mo. Halos magdikit ang makapal at itim na kilay na sabi ni Dexter. That's right, Dexter. Para hindi ka nakikita ng asawa ko at baka malasin pa ako at maging kamukha mo nga ang mga anak ko. Tila inis na sagot ni Russell. Matagal nang atat si Dexter na magpa-DNA kayong dalawa, Russell. Para may kakampi siya, kapag haharap na sa pamilya ni Vigor, natatawang sabat ni Jared. Shut up, Jared. Single ni Dexter sa kaibigan. Paano kung hindi ako pumayag, Dexter? Ano ang gagawin mo? Narinig kong tanong ng asawa ko. Remember how you punched me during your father's wedding, just because I touched Aubrey's hand? Parang nanonyad ng palabas sina Vigor at Jared na nakikinig sa usapan ng mga kaibigan nila. Mukhang natutuwa pa ang dalawa sa bangayan ni Russell at Dexter na para bang mga batang may utang na sinisingil sa isa't isa. Ayaw mo bang magpa-DNA test, Russell? O sasabihin ko sa asawa mo kung ilang babae ang dinala mo sa hotel room mo sa Indonesia last year? Natigil sa pagsasalita si Dexter nang lumipad ang nadampot na tissue box ni Russell at binato sa kanya. Mabuti na lang at mabilis siyang kumilos, kaya agad na nasalo ng mga kamay niya ito, bago pa tumama sa kanyang mukha. Manahimik ka, Dexter. Huwag kang gumawa ng gulo. Tandaan mo kung sino ang kausap mo, inis na banta ng asawa ko. Patunayan muna natin bago mo sabihin na kuya ka ng asawa ko, kibat balikat na sagot ni Dexter. Bakit hindi mo ituloy ang sinasabi mo, Dexter, para marinig naman namin, tanong ni Vigor. Tila natutuwang tumawa naman si Jared na abala sa pagkaing dinala ni Carla. Ituloy mo na, Dexter. Pambubuyo pa ni Vigor. Don't worry, hindi pa naman proven na brother-in-law mo nga si Russell. Bumaling sa akin ang asawa ko at mahinang bamulong, gusto mo ba ng makakain, baby? No, hindi ako nagugutom, mabilis na sagot ko. Ngumiti naman sa akin si Dexter, bago muling nagsalita at kinausap ako. Tama yan, Beatrix. Mabuti pata sa isang buntis, na tulad mo na kumain ng isang bagay upang ang iyong anak sa loob ng tiyan mo ay mabilis na lumaki. Gusto kong matawa sa dalawang kausap ko. Kulang na lang ay ipagtabuyan ako para iwan ko sila dito sa sala. Bakit ba gusto ninyo akong umalis? Akala ko ba ay may sasabihin ka sa akin, Dexter, tungkol sa mga babaeng inuwi ni Russell sa hotel room niya, na ninangkit ang mga mata na tanong ko. Kunwari ay seryoso ang ekspresyon ng mukha ko. Pero ang totoo, gusto ko lang makita kung ano ang magiging reaksyon nilang dalawa. Go! Explain now, Dexter. Parang nakakaloko na sulsol ni Jared. Nakita ko kung paano nagpalitan ng tingin sina Dexter at Russell na para bang nag-uusap silang dalawa at nagkakaunawaan gamit ang mga mata. Kapag hindi mo sinabi sa akin ngayon ang tungkol dyan, Dexter,
Hindi ko rin papayagan na magpa-DNA test si Russell at Aubrey, pilyang sabi at banta ko. Pinigilan kong huwag tumawa ng malakas nang makita ko kung paano nagbago ang ekspresyon sa mukha ng dalawa. Huwag mong subukan na gamitin ako para makatakas ka, Dexter, mabilis na sabi ng asawa ko. Patawad Russell. Pero alam na ng misis mo ang mga gawain mo sa paglilibang mo sa mga babae, sagot naman ni Dexter. Mabuti na lang talaga at hindi ako natawa ng tila maamong tupa na bamaling sa akin ang asawa ko. Mangyaring huwag makinig sa anumang sasabihin niya, baby, alam mong baliw siyang tao. Malakas na tawa ni Jared ang narinig ko. Mukhang gaya ko ay natutuwa rin siya na kinukulit ko ang dalawang target ko ngayon, habang si Vigor ay walang emosyon na nakikinig lamang at tila amused na nananyad ng palabas sa harap niya. Ngayon sabihin mo sa amin, Dexter. Hindi ba may sasabihin ka tungkol kay Russell? Nakangising tanong ni Jared. Manahimik ka, Jared. Wala ka naman kinalaman dito, kaya bakit andito ka sa bahay ko? Masungit na tanong ng asawa ko sa nakangising kaibigan niya. Imbes map icon ay tumawa lang ng malakas si Jared. Baka ang akala niya ay mga clown sa paningin niya ang mga kaibigan, kaya natutuwa siya sa bangayan ng dalawang kasama namin. Nandito na sila. Malakas na sabi ni Dexter na pumutol sa kulitan nila. Napalingon ako, pero nang igala ko ang paningin ko ay wala naman akong nakitang pumasok sa pintuan. Saka ko lang napagtanto kung sino ang sinasabi ni Dexter na nandito na nang dumating ang tauhan ni Russell at hinatid ni Patrick dito sa loob. Magalang na binati kami ng doktor na kasama ni Patrick. Matapos nitong ipakilala ang sarili sa amin ay agad inilapag sa lamesa ang dala niyang bag at binuksan. Ang bilis ng mga pangyayari. Pinanood ko kung paano kumuha ng sample sa loob bibig ni Russell ang doktor na dumating at nilagay sa loob ng isang plastic at transparent na bottle. Kumuha rin ito ng blood sample niya at pagkatapos ay magalang na nagpaalam na sa amin ang doctor. Naiwan akong kasama ang tahimik na 4 na lalaking kasama ko, hanggang sa nakalayo na ang doktor at nakita naming lumabas sa pintuan kasama si Patrick. Parang may dumaang anghel, kaya naging tahimik ang lahat. Nagkatinginan sila, tapos bigla ay sabay-sabay na tumawa nang sabihin ni Vigor na simula ngayon, tatawagan na daw ni Dexter na kuya si Russell. Parang mga baliw rin kung minsan ang magkakaibigang ito. Pakiramdam ko tuloy ay hindi talaga sila seryoso dahil puro sila kalokohan. Mukhang mga tahimik, pero kapag gaya ngayon, puro pambubuli kay Dexter ang ginagawa nilang tatlo. Kawawa naman tuloy ang isang ito, tapos kinukurot-kurot at pinisil-pisil ko ang pisngi at tenga kanina. Hindi na ako makapaghintay sa DNA results, tila excited na sabi ni Jared. Nagtataka ako kung ano na naman ang nasa isip ng isang ito at natutuwa ngayon. Alam kong sa kanilang 4, si Jared ang pinakabuli, kaya siguradong may iniisip na naman siyang kalokohan. I am confident na anak ni Clavia si Russell, kaya kung totoong anak nga niya si Aubrey. I am very sure na magkapatid silang dalawa ni Russell, sabat ni Vigor na bilang ko lang sa daliri ko kung magsalita ngayon. Tila ba ay may malalim na kung ano ang iniisip ni Vegat. Anay na akong tahimik lamang siya, pero kakaiba ang nakikita ko ngayon sa mga kilos niya. Kung ang asawa ko at si Russell ay totoong magkapatid, okay lang sa akin, kibat balikat na sagot ni Dexter. Sus, naghahanap ka lang naman ng kakampi mo, para may backup ka kapag humarap ka sa pamilya Madrigal dahil sa ginawa mong pagkulong kay Aubrey sa bahay mo. Siguradong alam na nila na kaya kayo biglang nagpakasal ay dahil ginapang mo gabi-gabi si Aubrey, kahit hindi pa siya 18. Pananakot ni Jared kay Dexter, bagay na tinawanan naman ng tatlo. Nakakatuwang makita kang nakabalik na sa Pilipinas, Russell. Ngayong natapos nyo na ang pagsubok sa DNA test. Dapat nating simulan ang pag-uusap tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa Russia. Napatingin ako sa asawa ko. Heto na, nagsimula nang magtanong si Vigor tungkol sa mga nangyari sa amin sa Russia. Sinabi ni Russell sa mga kaibigan niya ang lahat ng naging karanasan ko doon.
Kasama na rin ang tangkang pagkidnap sa akin ng mga kalaban niya. Sinabi rin ng asawa ko maging ang pagbomba sa bahay niya sa Moscow nang sugurin kami ng mga armadong kalalakihan at pinagbabaril ang mga tauhan ng asawa ko sa labas. Russell POV. Finally, lumabas na rin ang DNA test result na hinihintay naming lahat. Actually, up to this moment, I never thought na may kapatid ako at asawa pa ang lokong si Dexter. Napakaliit ng mundo para sa atin. Lalo na sa amin ng kaibigan ko. Sino ang mag-aakala na magkapatid pala kami ni Aubrey? Hindi na ako nagulat na nalaman ko ang tungkol sa relasyon ng aking ama. Kilalang kilala ko siya. Hindi niya mahal ang aking mommy. At hindi niya itinuring ang aking mommy bilang asawa niya. Kasunduan lang ang kasal nila at iyon ang namulatan ko, hanggang lumaki ako. Hindi nakakagulat na revelasyon para sa akin ang pagkakatuklas na may karelasyon siyang iba at may anak na pa. Pinagmamasdan ko ang magandang mukha ng asawa ko ngayon habang marahang hinahaplos ang may kalakihan na tiyan niya. Nitong mga nakaraang araw, may nakita akong mga pagbabago sa katawan ng asawa ko. Nagsimula na siyang tumaba, at gusto ko ang nakikita ko ngayon. Medyo may laman na ang katawan niya. Matangkad siya at payat. Ang liit ng bewang. Gayunpaman, siya ay binigyan ng mabilog na puwitan at isang pares ng malaking hinaharap, na laging pananggigilan ko. Simple lang siya pero sobrang ganda. Hindi lang sa itsura niya, kundi dahil siya ang pinakamagandang tao na nagturo sa akin kung paano pahalagahan ang pagmamahal at pamilya. Kaya nga baliw na baliw ako sa asawa ko. Abala ako sa ilang pag-iisip ng maramdaman kung gumalaw ang mga babies ko na nasa loob ng sinapupunan ni Bea. Marahan akong bumangon at pinagmamasdan ko ang bawat pag-alon ng tiyan ng asawa ko. Mukhang naramdaman naman ito ni Bea dahil narinig kong umungol siya. Ganito pala ang pakiramdam ng isang ama. Ako ay lubos na excited na makita ko ang mga batang bunga ng pagmamahal ko sa asawa ko at bumuo sa kakulangan ng pagkatao ko. Kahit habang buhay akong ganito na pinagmamasdan ko si Bea at ang may kalakihan ng tiyan niya ay ayos lang sa akin. Alam kong may banta sa buhay naming dalawa, lalo na sa mga magiging anak namin na dinadala ni Bea dahil sa uri ng trabaho ko at koneksyon sa organisasyon. Pero gagawin ko ang lahat, maprotektahan ko lang ang mahal kong asawa. Pati na rin ang mga batang isisilang niya. Kung dati ay wala akong pakialam sa mundo at walang ibang kinatatakutan ay iba na ngayong may pamilya na ako. Sila na ang priority ko sa buhay. Which is alam kong gagamitin laban sa akin ng mga kalaban ko, dahil sila ang lakas at kahinaan ko. Hanggat buhay at matatag ang pamilya ni Karen ay patuloy silang magiging banta sa buhay naming mag-asawa, at sa mga anak ko. Tumunog ang cellphone na nasa ibabaw ng maliit na drawer. Mabilis na inabot ko ito at binuksan ang text message na natanggap ko. Nahanap ko na siya, boss. Ito ang nabasa kong laman ng text message ng tauhan ko, kagaya ng inaasahan ko, hindi niya ako binaygo. Nagawa niyang subaybayan ang asawa ni Dr. Janet Palacio. Siya ang asawa ng doktor na hinahanap kung may kagagawan ng peking results ng fertility test na natanggap ko, at kasabwat rin ng lineage clan para sirain ang pamilya ko. Mabilis na bumaba ako sa kama at lumabas sa veranda. Ayaw kong muling magising ang asawa ko kapag narinig niyang may kausap ko. Agad na nagdial ako at tinawagan ang tauhan, ilang segundo lang ang lumipas, sumagot naman agad ang tauhan ko. Boss, dalhin mo siya sa ating safe house at kunin ang lahat ng impormasyon na makukuha natin para mas ubay-bayan namin ang tungkol sa pangkat ng lineage clan dito sa Pilipinas. Matigas at seryoso ang tinig na utos ko kay Lady J. May hinala akong ang walang hiyang babaeng iyon ang nasa likod ng crisis sa company ko. Kasabwat ang lalaking pinakasalan siya at ginagamit ang pera at koneksyon ngayon para pabagsakin ako. Kapag nakuha ko na ang impormasyon at ang patunay na kailangan ko, may sapat na akong dahilan para tuluyang alisin sa organization ang lineage clan. Kaunti na lang, matatapos rin ang problema ko sa pamilya lineage. Mawawala na rin sila sa landas ko at sa gagawin ko, tuluyan na silang hindi makakabangon.
Sa ngayon, kailangan kong maging mas maingat. Hindi lang ako ang affected kapag nagkamali ako at nagpadalos-dalos ng pasya. Mas malaki ang magiging impact nito sa organization at sa council kapag nakahanap sila ng butas para sirain ang reputation ko. Matira ang matibay sa amin. Kahit anong mangyari ay hindi ko hahayaang mangyari ang gusto nila. Beatrix POV. Umalis si Russell para pumunta sa bahay ni Dexter. Ako naman ay kanina pa naghihintay dito sa bahay, dahil pinapunta ko ang mga kaibigan ko, para ibigay ang pasalubong ko sa kanilang dalawa. Kanina pa nag-send ng message si George na on the way na daw sila ni Honey. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila dumarating. Hawak ko ang cellphone ko at nagtatype ng text message nang biglang lumapit sa akin si Melanie. Ma'am Beatrix, handa na po ang pagkain. Magalang na sabi sa akin ng kasama naming kasambahay dito sa bahay. Nagangat ako ng mukha at ngumiti sa kaharap ko. Sige, salamat Melanie. Mamaya na natin ihanda ang lamesa, hindi pa dumarating ang mga kaibigan ko. Sige po, ma'am. Agad na nagpaalam naman sa akin si Melanie matapos kong bigyan ng instructions. Baka kasi lumamig lang ang pagkain kung ihahain na namin sa lamesa, dahil hindi ko alam kung anong oras darating ang mga kaibigan ko. Inabala ko na lang ang sarili ko sa panonyad ng palabas sa malaking TV dito sa sala. Umalis si Alona kanina, kasama si Riza dahil may gusto silang bilhin sa mall, kaya wala akong kasama at kausap ngayon. Busy rin kasi ang mga kasambahay namin dito sa bahay. May sarili silang gawain at ayaw ko silang abalahin sa kanilang ginagawa para lang may kasama ako. Wala rin si Vito na malimit ay nagkukulong ngayon sa silid niya simula nang kunin ko sa kanya ang susi ng kotseng gamit niya. Dahil tanghali na, kaya nakatulog na naman ako dito sa sofa. Nagising na lamang ako dahil sa malakas na tunog ng cellphone sa tabi ko at nakita kong nag-flash ang number na gamit ni Honey. Bea, nako, nahilo na kami ni Georgina sa paghahanap ng bahay mo. Pero hindi namin matagpuan. Naligaw na kami dito sa loob ng subdivision ninyo. My gosh, ang lalaki ng mga bahay, tapos ang lawak pala ng lugar mo, nakakahilo. Ang sakit sa tenga ng malakas na boses ni Honey. Ang bruha, panay ang reklamo, samantalang nakaupo lang naman siya at si George ang nagdadrive ng sasakyan niya. Nasaan na ba kayo? Nag-aalala na tanong ko. Ewan, nasa sulok na yata kami ng subdivision ninyo. Bea, ilang mga pangalan ng gulay sa bahay kubo na ang nadaan naming street kanina, tapos ngayon ay nasa Sigarilyas Street itong huli. Teka, Sampaloc Street pala ang sa kaliwa, malakas na sagot at paliwanag ni Honey na mukhang hindi na naman mapakali sa loob ng sasakyan at naiinip na. Sandali, hindi rin ako pamilyar sa mga street dito sa village. Magtatanong ako sa mga kasama ko dito sa bahay. Huwag muna kayong umalis dyan sa Sampaloc Street na yan. Mabilis na tinawag ko si Miss Sylvia at tinanong tungkol sa daan na sinabi ni Honey. Since hindi ko naman alam ang pasikot-sikot dito sa loob ng subdivision, kaya binigay ko sa kanya ang cellphone at nakiusap na i-guide niya ang mga kaibigan ko para mahanap nila ang bahay namin. Binigay ko naman sa kanila ang complete address namin dito sa bahay. Kaya lang, ang sabi ni Honey ay sa ibang bahagi daw ng subdivision sila dinala ng GPS na sinusundan nila. Hindi nagtagal ay narinig kong may dumating na sasakyan at tumigil sa harap ng driveway. Finally, nakarating rin ang dalawang kaibigan ko dito sa bahay. Bea, nako, Donya ka na pala. Walang preno ang bibig at malakas na sabi ni Honey nang makapasok dito sa loob ng bahay. Oh my gosh! Buntis ka na palang babae ka, hindi ka man lang nagsasabi sa amin, bulalas naman ni George. Parehong napatingin ang mga mata ng mga kaibigan ko sa umbok na tiyan ko at pagkatapos ay para bang may ginawa akong kasalanan sa kanilang dalawa kung tingnan ako. Ninang na kami niyan ha. Sabay na bulalas ng dalawa. Natawa ako sa mga kaibigan ko. Ang lakas ng mga matitinis na mga tinig nilang dalawa. Tatlo lang kami, pero daig pa namin ang 10 tao na nag-iingay dito sa sala. Maupo muna kayong dalawa,
Hinihingal pa kayo, natatawa na yaya ko kina Honey at George. Mukhang mag-isa ka lang yata dito, Bea. Wala ba ang bantay mo? Pilyang sabi at tanong ng nakangising si George sa akin habang gumagala sa kabahayan ang mga mata. Wala si Russell, may pinuntahan siya, agad na sagot ko. Napao, ang namilog na bibig ni George na mukhang nakahinga ng malalim nang malamang wala si Russell dito sa bahay. Mag-isa ka lang ba? Tanong ng kaibigan ko, kaya sinabi kong marami naman akong kasama, dahil narito ang mga tauhan ng asawa ko at hindi ako nag-iisa. Nasaan pala ang mga kapatid mo? Magkasabay na tanong sa akin ng mga kaibigan ko. Lumabas sila, may pinuntahan lang. Mamaya pa ang uwi ng mga yon, agad na sagot ko. Grabe, Bea, ang laki nitong bahay mo. Parang hindi na ikaw ang poritang kaibigan ko noon na malimit ay nanghihiram ng pera sa akin. Ang sosyal mo nang tingnan. Nakakahiya na tuloy tumabi sayo, sabi ni Honey na puno ng paghanga ang mga mata sa mga nakikita sa paligid. Pabirong binatukan ko ang mother-mang kaibigan ko at natawa nang biglang sumigaw ng malakas na para bang nasaktan talaga siya sa ginawa ko. Overreacting talaga ang kaibigan kong ito. Sanay na ako, lalo na at mas maarte pa sa akin kung kumilos at magsalita. Bruha, walang nagbago sa akin. Sa ibang bahay at lugar lang ako nakatira, nakangiting sagot ko. Pumilantek lang ang kilay ng kaibigan ko at ngumiti na para bang nakakaloko matapos suriin ang kabuuan ko. Sus, pahumble ka pang babae ka. Aminin mo, Ma'am Beatrix na ang tawag sa'yo ng mga tao dito. Ang ingay mo, Honey. Hindi ka gamaya dito kay George na tahimik sa sulok. Biro ko sa kaibigan ko. Nako, kung sasali pa ako, magiging kasing ingay ng palengke itong bahay mo, Bea. Nakangiting sabat ni George na ngayon lang ulit nagsalita. Namiss ko kayo mga bakla, naluluhang sabi ko sa dalawang mga kaibigan ko. Kami rin naman. Mabuti at after almost a year ay hindi na kami ban pumunta dito sa bahay mo, natatawa na sabi ni Honey. Maging ako man ay natawa rin. Naalala ko kasi kung paano nagalit si Russell kay Honey nang subukan niyang asarin ang asawa ko. Ayaw kasi niyang maniwala sa kwento ni George kung paano siya natakot noon nang pagbantaan siya ni Russell. Gustong subukan ni Honey kung magagalit nga ba ang asawa ko, kung susubukan niyang galitin ito. Ang pasaway na kaibigan ko kasi ay nagkunwaring ipinarinig pa niya kay Russell na may mayaman at guwapo daw siyang kaibigan na gustong irito sa akin. Nang una ay hindi umimik si Russell. Pero nang kunwari ay tatawagan na ni Honey ang kaibigan niya at ipapakausap sa akin ay inaya na akong umuwi ng asawa ko at sinabing hindi daw allowed pumunta dito sa bahay ang pasaway na kaibigan ko. Grabe magselo si Russell ano. Talagang naban akong pumunta dito sa bahay mo. Siguro naman ngayong buntis ka na, Bea, hindi na siya matanglawin na laging nakabantay sa bawat kilos mo, natatawang sabi ni Honey sa akin. Hoy, Honey, kung mahal mo pa ang buhay mo, tigilan mo ang pagiging tsismosa mo, sabat ni George na talagang maingat na ngayon. Grabe, usapang kaibigan lang naman tayo dito. No bad intentions. Marteng sagot agad ni Honey. Napangiti na lamang ako. Talagang namiss ko ang dalawang ito. Puro lang kami chat at call. Iba pa rin talaga kapag kasama ko sila at kausap ng personal gaya ngayon. Sandali, may mga pasalubong ako sa inyong dalawa, masayang sabi ko sa mga kaibigan ko. Tinawag ko si Carla at pinakiusapan na kunin ang nakahandang mga paper bag sa loob ng silid namin ng asawa ko. Ang sosyal mo na talaga, Bea. Hindi na kita ma-reach. Isang pindot lang ng daliri dyan sa pinjutan, meron na agad lalapit. Hindi nakapagpigil na komento ni Honey. Natawa naman kami ni George kasi ang dramatic ng ekspresyon ni Honey. May pakaway-kaway pa ng kanang kamay at tikwas pa ng mga daliri. Huwag kang siyangga, Honey. Bell button yan at hindi pinjutan, sabi ni George na itinuro ang maliit na device na pinindot ko. Ayaw naman patalo ng kaibigan namin at agad sumagot si Honey. Pareho lang yan, Georgina. English lang yung sayo.
Huwag na kayong magtalo. Pareho naman kayong tama. Natawang sabat ko dahil nagtatalo na naman ang dalawang kaibigan ko. Hindi nagtagal, dumating si Carla dala ang mga pasalubong na binili ko para sa dalawang kaibigan ko. Isa-isang binigay ko kina Honey at George ang mga chocolate at relong binili ko sa Russia para sa kanila. Thank you, Bea. Ang dami naman nito, baka diabetes ang abutin namin ni Honey, natutuwang sabi ni George. Ayos lang sa akin ang mga ito. Aba, imported ito, Georgina. Kung ayaw mo, akin na lang, pabirong sabi ni Honey. Matako ka talaga, kaya hindi ka pumapayat kahit halos laklakan mo na ang hormone pills na iniinom mo, pang-asar ni George kay Honey. Ano ka ba naman, bakla? Hindi talaga nakakapagpapayat yon, kasi pampaganda ang hormone pills. Tingnan mo, lamang na lang ng kaunting palaygo sa akin si Bea. Malapit na kaming maging magkasing ganda, Marteng paliwanag ni Honey. Puro kami tawanan. Walang dull moment sa aming tatlo kapag magkasama kami gaya ngayon. The best talaga ang dalawang kaibigan ko and I am thankful na kahit napakaraming nangyari na sa mga buhay naming tatlo ay buo pa rin kami at walang kahit isa sa akin ang nagbago. Kumusta pala ang bar, George? Bigla ay naalala kong itanong sa kaibigan ko. So much better, Bea. Malaking bagay na nalaman ng mga pinsan ko na magkasosyo na tayo sa negosyo. Kilala nila si Russell, at ayaw nilang gumawa ng mga bagay na pagsisisihan nila sa huli, paliwanag ni George. Ano ka ba naman, Georgina? Wala dito si Russell, kaya huwag kang mag-English at allergic na dyan ang tenga ko. Alam mo namang slow ako sa English. Tapos tumapak ka lang dito, nahawa ka na agad sa asawa ni Bea. Panunuksong sabi ni Honey sa kaibigan namin. Malakas na hiyaw ang sumunod na narinig ko mula kay Honey nang hatakin ni George ang mahaba at bagong ribbon na buhok ng katabing kaibigan namin. Naghaharutan na ang dalawa, kaya naging mas maingay tuloy kami dito sa sala. Natigil lang sila nang dumating si Miss Sylvia at sinabing ready na ang pagkain sa lamesa. Grabe, parang terror na principal sa school natin ang mayordoma ninyo dito sa bahay, Bea. Mahinang sabi ni Honey nang nakalayo sa amin si Miss Sylvia. Ganun rin naman ang first impression ko sa kanya noong unang punta ko dito. Pero alam kong strict lang talaga si Miss Sylvia dahil na rin sa trabaho niya. Kaya pinaliwanag ko ito sa mga kaibigan ko na mabait naman siya. Mabuti pa ay kumain na tayo, wika ko sa dalawa. I bet ko yan, Bea, natutuwang sabi ni Honey. Akmang tatayo na sana kami nang makita kong dumating na pala ang asawa ko, kasama si Patrick. Mabilis siyang lumapit sa akin at kahit kaharap ko ang mga kaibigan ko ay agad na lumapit sa akin si Russell at yumoko para halikan ako sa lips.